Sa likod ng mga ngiti may bumubukol na pasanin ay isang batang 2 taong gulang pa lamang. Literal po yan na lumalaki sa kanyang leeg at kilikili. Kaya humingi na sa saklolo ang kanyang mga magulang sa GMA Kapuso Foundation. Makarinig lang daw ng tugtog. Agad umiindak ang 2 taong gulang na si Ash. Kaya't sinong mag-aakala na may iniinda pala siyang bukol sa leeg at sa kilikili. Kasabay na nga raw niya sa paglaki ang kanyang mga bukol. Meron siguro yung time na kikirot yung bukol niya, tapos meron din yung time na hindi. Like nung nakaraan po, yung naiyak-iyak po siya kasi sa bukol niya siguro. Kasi tinuturo niya yung kamay niya na may, sa may part ng bukol niya. Mula Cagayan Valley, bumiyahe ang mag-anak pa Maynila para mapaoperahan si Ash. Ang tatay ni Ash na si Hill, todo kayo para masuportahan ang gamutan ng anak. Pero sadyang kulang ang kinikita niyang 500 pesos kada araw bilang kargador. Ngayon, nagbubuhat ako ng mga bagahe para sa anak ko. Luluding ako sa ibang tracking yan para magkaroon ng pera, matustusan na balik-balik pamasahe sa ospital. Kaya lumapit sila sa GMA Kapuso Foundation. At agad naman nating ipinasuri si Ash sa isang pediatric surgeon. Yung diagnosis namin ay cystic hygroma. Abnormality ito ng pag-develop ng kulani or lymph nodes, no? So imbis na maging kulani na maliliit, no, siya ay lumaki at naging cystic. So dalawa po ang treatment ngayon ng cystic hygroma. Either may ini-inject kami na gamot na para mag-shrink at saka mawala po yung cystic na yon. O ang pangalawa po, talagang aalisin na namin by surgery. Mga kapuso, sana'y matulungan po natin si Ash sa kanyang operasyon. Humingi po ko ng tulong na maoperahan na po sa si baby. Dahil sa lamig ng panahon na sumadsad sa 9 degrees Celsius sa ilang punto, may mga pananim sa Benguet na nasira ng andap of frost. Ikinalugi ito ng mga magsasaka, kaya inabutan sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Tila binuhusan daw ng malamig na tubig ang ilang magsasaka sa Mangkayan sa Benguet nang makitang balot na ng andap o frost ang kanilang mga pananim nitong Enero dahil sa malamig na panahon. Usually po, nangyayari ito in the month of later part of December and until February. Pag naandap po ang mga tanim natin, pag matagal po yung frost in the plant will either rot or will die. Ang mga tanim na pechay ni Gary, nangitim at nalanta na ang ibang dahon. Kung ibebenta pa raw niya ang mga ito, palugi na. Dagdag gastos pa sa mga babayaran niyang taong mag-aani, pati transportasyon. 12 pesos sana o 15 pesos, naging 5 pesos na lang. Kaya hindi na namin tinuloy na hinarvest kasi logi. Naapektuhan din daw ang paglaki ng mga tanim niyang carrots. Ito po yung nasira ng andap. Iba na yung size niya, dapat sana ganito. Hindi rin nakaligtas sa mga tanim na patatas ni Marisa. Wala nang ang kita, lugi pa sa kapital. Talagang masakit, nakakaiyak talaga, pero kailangan namin bumangon ulit, magtrabaho ulit para sa mga anak naming nag-aaral. Para matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng andap, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Bugyas at Mangkayan para maghatid ng food packs sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Marami kayong tutulungan dito sa amin. Masaya kami. Parang may manibagong pag-asa. Sa kabuuan, mahigit 700 magsasaka ang ating natulungan. Sa taon ng Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, hindi lang libreng pustiso ang layuning maibigay sa mga beneficiary. Hangad din nating maibalik ang kanilang tiwala sa sarili. At ngayon, handa na silang ipakita ang kanilang bagong ngiti. Isang ngiting puno ng pag-asa, saya at bagong simula.
Sa tuwing may biyahe ang on-call driver na si Eric, lagi niyang hangad na maging ligtas at komportable ang kanyang mga pasahero. Ngunit gustuhin man daw sana niyang makipagkwentuhan sa kanila para sana maging mas magaan at masaya ang biyahe, nauunahan daw siya ng hiya. Wala na kasi siyang mga ngipin. Kaya sa umarap sa mga tao, siyempre wala ang pustiso na maganda yung tsura. Nakatakip yung bibig ko. Ang kwento ni Eric ay sumasalamin sa karanasan ng iba pa nating kababayan na nangangarap din na magkaroon ng pustiso. At yan ang binigyang katuparan ng Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang CEU School of Dentistry ngayong Oral Health Month. 2 linggo matapos sa mailalim ng ating mga beneficiaries sa oral screening at impression setting, ibinigay na natin ang kanilang libreng pustiso. Ngayon, full of confidence na silang nakakangiti. Malaki po talaga ang epekto ng ipin sa ating pagkatao, lalo na sa ating tsura. Pag po walang ipin, syempre wala support, wala pong nagbibigay ng banat sa ating mga pisngi. We are happy with them because I know their lives will be changed. Napakaganda na 100 ang natulungan natin ngayong taon na ito dahil tamang-tama centennial celebration ng School of Dentistry ngayong taon na ito. So itong 100 na ito, simbolo ng 100 years ng School of Dentistry. Hangad namin na maraming oportunidad ang magbukas para sa inyo at makatulong ito sa pag-unlad ng inyong buhay. Maraming salamat sa Ngiting Kapuso sa libreng pustiso na ibinigay nila. Makatulong na po ito sa pagharap ko sa mga pasahero ko. Sa mga nais mag-donate, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.